Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Araling Panlipunan na ika-10 baitang. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais muna naming ipakilala ang aming sarili. Ako nga po pala si Jenica Derupe. At ako naman si Ashley Austria. At aming tatalakayin ang ating aralin tungkol sa gender equality. Ano nga ba ang gender equality? Ito ang pagkilala na ang mga babae at lalaki ay may pantay na oportunidad na mahubog ang kanilang kakayahan upang makapagbigay ng social, politikal, pang-ekonomiya at kultural na paglago. Alam niyo ba na karamihan sa mga nakararanas ng hindi pantay na pagtrato ay ang mga babae? Ito ay dahil sa kultura ng mga tao na mas magaling ang mga lalaki sa mga gawaing mahihirap kaysa sa babae. Ngunit sa panahon natin ngayon, masasabi nating isa na rin sa pinaka-nakakaranas ng pang-aabuso ay ang mga LGBTQ family. Karamihan sa kanila ay takot ipaglaban ang kanilang sarili. Noong taong 2011 naman ay tinawag ni Hillary Clinton na invisible minority ang mga miyembro ng LGBT. Ngunit ano nga ba ang dahilan bakit sila tinawag na invisible minority? Tinawag silang invisible minority dahil ang kanilang mga kwento ay itinago, inilihim, at marami sa kanila ang nananahimik dahil sa takot. Marami sa kanila ang nahaharap sa malaking hamon ng pagtanggap at pagkakapantay-pantay sa pamilya, paaralan, negosyo, lipunan, at maging sa kasaysayan. Ayon kay dating Senador Laurel Legarda sa Senate Women's Month Privilege Speech noong 2011 na ang papel na ginagampanan ng mga babae sa ating lipunan ay patuloy na nagbabago. Matapos mabigyan ng pagkakataong makapag-aral, ang mga babae ay naging aktibong bahagi ng puwersang manggagawa. Isang halimbawa nito ay ang pagkuha ng mga ilang bus company sa kanilang mga driver na tinuruang magmaneho ng Technical Education and Skill Development Authorities o TESDA. Noong taong 2018 naman, inilabas ng Forbes magazine ang kanilang Most Powerful People in the World. At sa 75 na taong napabilang sa listahan, 5 lamang ang babaeng nakapasok. Kilala niyo ba kung sino ang mga babaeng ito? Kung hindi, tara na at ating alamin. Ang mga babaeng napabilang sa lista ng the most powerful people in the world ay sina Angela Merkel. Si Angela Dorothea Merkel ay isang German retired politician, chancellor ng Germany. Isa na rin si Theresa May sa mga napabilang sa listahan. Si Theresa May ay isang prime minister sa United Kingdom. Kasama rin sa listahan si Christine Lagarde. Si Christine Madeleine Odette Lagarde ay dating nagsilbi bilang 11th Managing Director ng International Monetary Fund. Si Mary Barra ay CEO ng General Motors at si Abigail Johnson naman ay ang CEO ng Fidelity Investments. Sila ang 5 mga babaeng napabilang sa listahan ng Forbes magazine na Most Powerful People in the World. Alam niyo ba na dito sa Pilipinas, ang partisipasyon ng mga kababaihan sa politika ay higit na mas mababa kumpara sa mga lalaki? Ngunit, tatandaan na rin natin na hindi lamang ang mga babae ang nakakaranas ng diskriminasyon sa ating lipunan. Ayon sa mga pag-aaral, isa rin sa mga pinakanakararanas ng diskriminasyon sa ating lipunan ay ang mga kasapi ng LGBT family. Katulad na lamang ng mga bakla, tomboy at iba pa. At dito na po nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig.